Bumilib ang San Miguel Beer dito sa bago nilang import na si Justin Patton, ang papalit dito kay Marcus Lee. Ayon do sa mga reports na lumabas, mahusay daw talaga itong si Patton at maski na itong si CJ Perez ay nagulat dahil magaling daw talaga. Hindi katulad ni Lee, ito raw si Patton ay merong inside at outside game. So yan yung makakatulong talaga dito sa San Miguel. Kasi ang kulang dito kay Marcus Lee, puro inside attempts, puro layup at dunk lang ang kayang gawin, walang perimeter jump shot. Pero ito raw si Justin Patton, may 3-point shot pa. So pwede ito sa San Miguel. So ito is 7'1" at 240 pounds. So pwede ito pang tapat do sa mga malalaking players na katulad nila Bol dito sa TNT Tropa. Kaya yan ngayon yung inaabangan natin na gagawin nitong si Coach Leo Austria. Unfortunately, no, para sa San Miguel, hindi pa kagad magagamit itong si Justin Patton dahil kararating lamang. So malamang daw itong si Marcus Lee pa rin mag-i-import ng San Miguel kapag nakaharap na nila itong si Bol at ang TNT Tropang 5G. Kaya yan ngayon ay yan ang plano daw ng SMB talaga, kumuha ng bagong import. At ayon sa mga reports ay dumating na, no? So mukhang excited na talaga ang SMB na gamitin itong kanilang bagong import. At abangan natin kung ano ang gagawin ng Beermen pagdating dito. At asahan natin, no, na magkakaroon talaga ng major move itong San Miguel Beer pag nakuha nila itong si Justin Patton, dahil based dun sa mga highlights nito, talagang ito'y magaling at maaasahan na pwedeng magamit ni Coach Leo Austria. Hindi lang kontra kay Bol, maski na doon sa iba pang mga imports na malalakas dito na naglalaro ngayon sa PBA Commissioner's Cup. At parang yan talaga ang kinakailangan ngayon nitong San Miguel. Samantala naman, ang Titan Ultra daw ay nakikipag-usap ngayon dito sa Magnolia Hotshots para sa isang possible na trade. Dahil ito Magnolia ay alam na natin yung sitwasyon yan, hindi maganda. So mukhang kinakailangan daw nila talaga na gumawa ng move. At ang balita, mukhang willing daw makipag-trade itong Titan Ultra. Bibitawan na raw nila itong si Tato Ula o itong si Joshua Monson. At ang magiging kapalit naman daw niyan ay itong si Rom De La Rosa. Yan ay isa doon sa mga trade options na pinag-aaralan daw ng dalawang teams. At posible na mayroon pang mga ibang masamang player katulad itong sila Cade Flores at si Russell Escoto. Pero ito'y preliminary talks pa lamang. Ibig sabihin hindi pa konkreto na ito'y mangyayari talaga. Pero ang makikita talaga natin dito kung ikaw yung Magnolia, kinakailangan na gumawa ka na ng hakbang dahil 0-3 ka na. At yung Titan Ultra naman, alam nila na kahit tinalo nila yung San Miguel, mabigat yung mga susunod nilang laban. Kaya kinakailangan talaga nilang gumawa ng hakbang ngayon. Ang isa pang asset nitong Titan Ultra na pwede nilang magamit, yung kanilang draft pick. Pero medyo nagdadalawang isip pa raw yung management kung ito'y gagamitin nila na pang trade o hindi. Dahil sa ngayon, itong lineup ng Titan Ultra talaga mukhang gagawa ng hakbang para makakuha ng mas malakas na mga players. At yung draft pick ang balak nilang gamitin. So instead na i-trade yun, ang iti-trade na lang daw nila itong iba nilang players katulad nila Monson at Flores. Tignan natin kung magiging effective yung ganyang strategy ng management. Dahil so far, no, itong Titan Ultra mukhang gagawa daw talaga ng hakbang para maging competitive katulad ng Converge Fiber Xers. At pati na rin itong lineup ng San Miguel ng Reynosa and Elasto Painters. Parang yan daw gusto nilang tularan.